Isang gabi ng October 20, taong 2018, sa gitna ng katahimikan ng paligid, sa isang hasyenda sa Sagay Negros Occidental, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Sa isang iglap, ang sigaw ng panawagan para sa lupa ay nauwi sa iyakan dahil sa pagkasawi ng 9 na magsasaka. Kabilang pa ang 2 kabataan. Ang kanilang kasalanan, ang manindigan at ipaglaban ng karapatan sa lupang matagal na nilang sinasaka. Lupaing sa kanila ay nagsilbing buhay at kabuhayan. Ang insidenteng ito ay hindi simpleng karahasan lamang. Ito ay simbolo ng matagal ng sugat ng lipunan, ang laban ng mga mahihirap na magsasaka sa makapangyarihang puwersa ng lupa at pera. Ito ang kwento ng tinaguriang Sagay Massacre na nag-ugat sa land reform, sa kahirapan at kawalan ng hustisya. Ngunit higit pa dyan, ito ay kwento ng mga taong naghangad lamang ng kinabukasan, ngunit sinagot ng tingga at karahasan. Ang Negros Occidental na nasa hilaga kanlurang bahagi ng Negros Island ay sagana sa mga pananim na tubo, kaya naman ito ang sentro ng produksyon ng asukal sa bansa at tinaguriang the Sugar Bowl of the Philippines. Sa katunayan, mayroon itong 424,130 hectares ng tubuhan. Ngunit hanggang noong taong 2018, mahigit 103,000 hectares pa ang nakatiwangwang at hindi pa naipapamahagi sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang CARP ay itinatag taong 1988 sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino na naglalayo na bigyan ng oportunidad ang mga magsasaka na mas mapaghusay ang paraan ng kanilang pagsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa lupaing kanilang sinasaka. Isipin mo, libo-libong magsasaka ang nagbubuhos ng pawis araw-araw pero ang lupa'y nananatiling hawak ng iilan. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit 1,727 na may-ari ng malalaking hasyenda ang may kontrol sa kalahati ng tubuhan sa buong Negros. Sa kabilang banda, ang mga magsasaka ay patuloy na nalulunod sa kahirapan dahil marami sa kanila ay sumasahod lamang ng higit sa 1,500 pesos kada linggo. Sweldong ika nga ay pang-alipin. Sa kabagalan ng ating gobyerno sa pagkilos upang matugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka, partikular sa Negros, may mga nakaisip na gumawa ng sarili nilang hakbang. Taong 2009, nagsimula ang mga magsasaka na magsagawa ng tinatawag nilang bungkalan o sama-samang pagtatanim ng mga lupang nakatiwangwang sa panahon ng Tiempo Muerto o tinatawag na dead season pagkatapos mag-ani ng tubo. Hindi ito para magpayaman, kundi para may makain at makakita ng kaunting pag-asa. Taon-taon, libo-libong magsasaka ang sumasali sa bungkalan, ngunit sa bawat hakbang nila may kapalit na panganib. Mula kasi 2017 hanggang 2018, 26 na magsasaka at organisador ng bungkalan ang pinaslang. At ayon sa National Federation of Sugar Workers o NFSW, sa loob lamang ng 2 taon na iyon, umabot na ito sa 47 sugar workers at farmers ang pinatay sa Negros. Isa sa mga lupang matagal nang isinumite ng mga magsasaka sa petisyon para mapasailalim sa reforma sa lupa ay ang Hacienda Nene sa Barangay Bulanon, Sagay City na pag-aari ni Carmen Tolentino. Ilang ulit nang ipinaglaban ng mga magsasaka na mapasama ito sa Land Reform Program, ngunit taon-taon ang mga petisyon ay nauuwi sa wala. Noong taong 2018, ilang magsasaka mula sa NFSW ang nagpasya. Kung hindi kikilos ang gobyerno, sila mismo ang gagalaw. Sumali sila sa bungkalan sa Hacienda Nene, isang hakbang ng paninindigan, subalit isa ring hakbang tungo sa madugong panganib.
Hindi ito lingid sa kaalaman ng mga magsasaka, ngunit mas nananaig sa kanila ang kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Gabi ng October 20, 2018 sa Hacienda Nene sa Purok Fire Tree, Barangay Bolanon, Sagay City, bandang alas 9:45. Ang mga magsasaka, pagod sa maghapong pagbubungkal ng lupa para tamnan ng mga gulay, ay nagtipon sa ilalim ng ginawang tolda. Salo-salong kumakain ng simpleng hapunan kasama ang ilang kabataan. Sa gitna ng tawanan habang kumakain, habang ang iba ay nagkukwentuhan, isang grupo ng armadong kalalakihan ang bigla na lamang dumating. Walang sabi-sabing sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga lalaki. Umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid ang mga putok na walang sinanto kahit pasino ang tamaan sa grupo ng mga kumakaing magsasaka. Kasabay ng mga putok ay isa-isang tumumba ang 9 na biktima. Walang pinatawad, bagamat may mga nakaligtas. 9 sa kanila ang nalagas. Subalit hindi doon natapos ang kalupitang dinanas ng mga biktima. Ang 3 sa mga katawan ay sinunog pa na para bang gusto pang burahin ang kanilang pagkatao at dignidad. Ang isang simpleng hapunan nauwi sa karumal-dumal na pamamaslang. At sa loob lamang ng 10 minuto, maraming pamilya ang nawasak, maraming pamilya ang tumaghoy ng katarungan. Pagdating ng mga otoridad, agad na kumalat ang balita na mabilis pa sa nagngangalit na apoy. Bagay na ikinagulat ng mga kasamahan nilang magsasaka sa NFSW at nagpayanig hindi lamang sa Negros kundi maging sa buong Pilipinas. Ayon sa lead investigator na siyang police superintendent, nagsimula ang insidente bandang alas 9:45 ng gabi at tumagal ng higit 10 minuto ang putukan. Subalit ang masaklap para sa mga pamilya ng mga biktima, maging ang gobyerno ay hindi alam kung sino ang dapat papanagutin. May mga nagsasabing gawa ito ng mga armadong grupo na tutol sa bungkalan. Ang 2 kabataan na sina Marshall Sumikad at Jo Marie Ugahayon Jr. ay napilitang sumama sa bungkalan hindi upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, kundi para may mailaman sa kanilang sikmura. Para sa kanila, mas kailangang unahin ang tiyan kaysa sa edukasyon. Ang mga kababaihang sina Angela F. Arsenal, Morena Mendoza, Marcelina Dumagit at Marshall Sumikad ay buong tapang na nakisama sa pagharap sa panganib para tulungan ang kanilang pamilya. Alam nila ang maaari nilang sapitin, ngunit mas nanaig ang kumakalam na sikmura. Ang mga lalaking sina Ranel Bantigue, Egliserio Villegas, Paterno Baron at Rene Laurencio Sr. ay hindi alintana ang maaari nilang sapitin anumang araw nang simulan nila ang pagbubungkal ng lupa sa Hacienda Nene. Hindi sila pwedeng sumuko tulad ng ibang kasamahan. Hindi sila pwedeng tumigil dahil lamang sa takot. Mas takot silang makitang mamatay sa gutom ang kanilang pamilya kaysa ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa autopsy report sa katawan ng mga biktima, nagtamo sila ng multiple gunshot wound na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sumumpa ang AFP at PNP sa pamilya ng mga biktima na gagawin nila ang lahat upang maibigay ang nararapat na katarungan sa mga nasawi. Subalit sa pagpapatuloy ng investigasyon, inilahad ng PNP na isa sa mga pinaghihinalaan nila ang isang breakaway group mula sa NPA na maaaring inupahan para gawin ang krimen. Sangayon dito ang gobernador ng Negros na si Governor Alfredo Marañon Jr. Subalit duda ang mga miyembro ng NFSW na mga rebeldeng NPA ang nasa likod ng pamamaslang. Sigurado daw silang hindi NPA ang gumawa noon. Bagkus naniniwala silang konektado sa may-ari ng Hacienda Nene ang nasa likod ng pamamaril. Mas ikinagalit din ng NFSW nang ilahad ng PNP ang mga pangalan ng ilang individual at kalaunan ay inaresto at inimbestigahan na karamihan ay mga miyembro din ng NFSW. Teorya pa ng PNP na maaaring internal purge o away sa loob mismo ng kanilang samahan ang nangyari.
Kinonde na ito ng mga militanteng grupo at sinabi na mismong ang mga biktima ang ginawang scapegoat ng pulisya para lamang masabing may ginagawa silang investigasyon at marahil para maisara na ang kaso. Para naman sa sino mang makakapagturo sa tunay na mga salarin, nag-offer ng 250,000 cash reward si Governor Marañon para sa ikalulutas ng kaso. Ikinabahala ng NSFW at Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura ang naging takbo ng investigasyon ng PNP dahil tila na whitewash ang kaso nang sabihin ni Chief Inspector Roberto Mansueto sa isang press release na 2 daw sa mga biktima ay gumanti ng putok sa mga suspect dahil may narecover silang kalibre 38 ng baril sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kaya naman hiniling ng 2 grupong ito na magkaroon ng hiwalay na investigasyon na gagawin ng NBI at Commission on Human Rights at ilang civil society group. Bukod dito ay inireklamo din ng NFSW ang PNP dahil sa sapilitang pagkuha sa isang 14-year-old na batang lalaki na si Lester na saksi sa krimen na tumayong witness. Siya at ang kanyang ina ay ilan sa mga survivor ng nasabing pamamaril sa Hacienda Nene. Subalit tumanggi ang kanyang ina, kaya upang makaiwas sa gulo ay umalis sila ng Negros. Nakalulungkot isipin na magpahanggang sa ngayon ay wala ni isa ang napanagot sa marahas na krimeng ito. Tikom ang bibig at nakatakip ang mga mata ng mga taong may alam sa pangyayari. Maaaring nabusalan sila ng pera o kaya naman ay nabahag sa labis na takot dahil sa maaari nilang sapitin kung ibubukas nila ang kanilang mga bibig. Ang mastermind ay hindi pa napangalanan at patuloy na nakakalaya. Ganun pa man, marami ang naniniwalang ang tunay na motibo ay nakaugat sa interes ng may-ari ng Hacienda Nene. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit wala akong nakita isang article mula sa mga media sources na inimbestigahan ng mga pulis ang mismong may-ari ng Hacienda Nene na si Carmen Tolentino. Nakalulungkot dahil sa halip na katarungan, mas lalo pang dumami ang haka-haka at akusasyon. Maraming pangalan ang nasangkot at inimbestigahan, subalit sa huli ay walang naparusahan. Ang Sagay Massacre ay hindi lang nag-iwan ng sugat sa mga pamilya ng biktima, kundi muling naglatag ng tanong tungkol sa reforma sa lupa at kaligtasan ng magsasaka sa sariling bayan. Kung nais mo ng mga ganitong kwento, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.